Si Bullet po kasi parang balik kilala na rin naman po siya nung tatay niya. Ngayong araw ay napag-alaman ko na si Abdullah pala ay nakita na o nakilala ng kanyang totoong ama. Kahit papaano naman pala nabigyan niyan si Abdul, no? Opo, nakapagpadala nung po na ospital? Na ospital Opo, ba? na hospital po siya. At napag-alaman ko pa na ito palang batang si Abdullah ay may ilang beses din na napadalhan ng kanyang totoong ama. At sabi nga po pag malaki na at pwede na daw po siyang makuha. At hindi lang pala yun doon magtatapos dahil nagkaroon din pala ng interest ang totoong tatay ni Abdullah na makuha ang kanyang totoong anak. Sa mga oras na ito ay nakasakay kami sa aming service habang binabaybay ang daan patungo kala Abdullah. Magandang hapon sa inyo lahat. Ngayong araw po ay andito ulit kami sa lugar kung saan nakatira po si Abdul, ang batang anak po ng Arabo na iniwan ng mga magulang dito sa mga Aita. So ngayon mga kalingap, kakamusta natin sila at meron ako sa kanilang dala-dala na balita at sana willing sila para na sa ganun matulungan natin pa si Abdul. Tara po mga kalingap, samahan nyo kami. Ate Isabel nga no? Naglalaba ka na naman? Madalas ka bang naglalaba, Ate Isabel? Ha? Opo. Kasi gada ilang araw ko po naglalaba, Ate Isabel? Minsan po dalawa, minsan tatlo. Sa isang linggo? Ay grabe. Ang dami ano? Yung? Mga gagamit po mga... Ito na yung mga gagamit yung pag nanganak ka? Okay. Ate Isabel, sino po ang, matanong ko, sino po ang nakatira dito sa bahay na ito? Nasa Maynila. Okay. So dito, nag-i-stay din kayo dito? Binilin lang po niya to. Ibinilin sa inyo? Tignan. Pero hindi kayong tumuloy dito? Ano po? Minsan po dito sila naglalaro. Tapos minsan po pinatutulugan din niya. Pinatutulugan, okay. Papasok ako, Ate Isabel. Matanong ko pala, Ate Isabel. Nag-message na po ba sa inyo yung mama ni ni Abdullah? Hindi pa na. Simula po nung pumunta kami dito, hindi pa nagme-message sa inyo? Hindi pa po. Ako po, pag na-text po, na po yung na-message na po yung chat. Kapag tinetext mo, no, simula nung pumunta kami dito, hindi mo pa siya chinat? Na-try ko na po siyang i-chat. Nag-reply hindi? Nag-reply naman po. Ano sabi niya ngayon? Ano bang sinabi mo sa chat? Wala naman. Nag-ano lang po ako naman. Sabi ko po baka pwede akong makano ng panggatas. Panggatas ni Abdul? Ako. O ano sabi niya? Wala pa daw po siyang sagot. Di ba nasa ibang bansa yung mama niya? Grabe naman. Panggatas lang pag nasa ibang bansa. Parang kumbaga mas madali-dali dun kumita ng pera kumpara dito sa Pilipinas, di ba? Mas malaki yung nagiging kita dun kumpara dito sa Pilipinas. Tapos sa panggatas lang hindi niya mabigyan si Abdul. Manghihiram pa daw po siya. Grabe. May iba bang sinusuportahan yung mama ni Abdul? Matanong ko lang. Mayroon naman na po kasi yung ibang kinakasama. Kinakasama? May anak na sila? Doon po sa bago niyang kinakasama, wala naman. Wala naman. Pero may dati po. May dati pa siyang anak? Okay. So ibig sabihin, hindi lang pala si Abdul yung sinusuportahan po mga kalingap ng mama ni Abdul. Kung hindi mayroon pang naunang anak, Parang pangalawa po yata si Abdul na naging anak. Okay, so ngayon malinaw na sa atin. Sa bawat pagpunta talaga natin mga kalingap, dati lagi ko nito sinasabi, may mga nalalaman pa tayo na talagang hindi nila nababanggit noon sa atin. Kagaya nito, na may iba palang kapatid si Abdul. No? Sa tingin mo nabanggit ba ng mama niya kung malaki na, ilang taon na itong bata? Nalaman lang man po namin nung naghiwalay na sila nung kapatid ko. Tsaka niya lang sinabi na may anak siyang iba pa? Hindi po, nakita lang po nung kapatid ko yun sa Chinat po kasi siya nung dating kinakasama niya. Nung tatay po nung anak niya sa una? Okay, minessage ngayon siya, nakita nung kapatid mo? Opo, pinasa po sa kanya. Tapos, nalaman niyo ba kung ilang taon na yung kapatid ni Abdul dun sa una? 5 years old. 5 years old? Malaki-laki na din mga kalingap. Maganda sana makita din ni Abdul yung kanyang kapatid. Makilala, ganon.
Okay, Ate Isabel, ngayon napapunta kami dito kasi may dala-dala kami ngayong importanteng balita para sa inyo, para kay Abdul. Ano? Okay lang ba? Maabala ka na saglit? Pupunta tayo sa bahay niya? Okay lang? Okay, tara. Ate Isabel, napapunta po kami dito kasi meron po akong kaibigan na nagtatrabaho po sa Middle East, sa embassy ano. Ngayon po, humihingi tayo ng tulong na kung ano ba yung pwedeng maging tulong natin pa kay Abdullah na mas kumbaga yung mas makakatulong talaga kay Abdullah. So ang sabi po ng taga-embassy, pwede po nilang matulungan si Abdullah na makareceive ng financial na tulong dun sa tatay ni Abdullah. Kung willing lang daw kayo o yung mama ni Abdullah na maisabi sa kanila kung saan yung address na tinitirhan. Sa tingin nyo kaya, Ate Isabel, papayag kaya yung mama ni Abdullah na makareceive ng tulong sa kanyang tatay? Hindi po siguro kasi hindi naman na rin po niya sa amin inano yung tatay ni Abdullah nun. Parang inano niya na lang din po kasi yung bata. Yung parang sinarili na lang din po kasi. May pamilya daw po kasi iba yung lalaki. Kaya, Okay. Pero since Muslim kasi sila, so ang ano po sa atin dito ng taga-embassy na pwede si Abdul makareceive ng ng financial dahil anak siya ng Arabo, no? Kaya lang kung nasa sa inyo naman 'yun kung papayag kayo o hindi. yung nanay naman po kasi niyang Magdidesisyon. Kasi talaga kami. Okay. Nagwawala na. Nagwawala si Abdul. Grabe. Kumusta naman yung mga kapatid mo dito? Okay naman. So, ngayon mga kalingap, sila po yung makakapagdesisyon kung gusto nila, pwede pong ibigay yung address kung saan. Alam naman po yan ng nanay, posible pong hindi. At embassy na po ang gagawa ng action doon. Kaso nga lang kung ayaw naman nila, wala po tayong magagawa, no? At tinatry lang natin yung best natin para mas matulungan po si Abdul ng mas higit. Kumbaga, syempre yung papa niya ay isang naninirahan sa Arab country, so alam naman natin kung ano yung buhay na meron sila doon. Alam natin na mas matutulungan si Abdul. Kaya lang kung ayaw nga at ayaw nang makareceive ng tulong mula sa tatay, wala tayong magawa. Andito si Abdul, umiyak oh. Abdul! Nayak! Tana. Tana po. Kuha tayo nito. Hindi talaga napapatigil. Ay! Kahit po Ay, kasi ate oh. Si ate, andito. Tana. Tana Abdul. Tana Abdul. O, inumin ko ito. Bakit kaya ate? Pwede ka pa ba magkakarga? Okay lang ba? Tana. Tana po. tagal. Si Abdul po mga kalingap, nung huling pagbisita natin dito, medyo naging okay yung ano niya, yung kumbaga naging komportable siya. Pero yun nga, may ilang hindi naman tayo araw-araw na nakikita ni Abdul, kaya medyo kapag bumabalik tayo dito siguro natatakot ulit yung bata. Pero nung nakaraan, medyo nakuha natin yung loob ni Abdul dun. Ngayong araw ate, nagko-contact ba sa inyo yung papa mo? Hindi. Ako po ang tumatawag dun. Hindi ba sila mismo yung tatawag? Hindi ba, wala bang ganun? Talagang kung hindi ka lang mag-message, saka lang? Grabe naman. Ang hirap din natin sabihin na kailangan pang ikaw yung magsasabi sa kanila. Hindi po kasi yun si Papa marunong mag-cellphone. Nakakapagano lang po yung pagtatawag ako. Tsaka niya lang masasagot. Okay. So, wala palang choice. Talagang si Ate Sabi lang yung wala bang pwede magturo sa papa mo dun? Hindi man din po siya mag-cellphone. Hanggat hindi po talaga ako ang
hindi po Tuturo. siya Ay, nag-iintindi okay. mag-cellphone. Ate Isabel, hindi ka ba nahirapan sa mga kapatid mo ng pag-aalaga? Hirap din po. Ang dami nila eh. Grabe. Si Abdul ba, kapag wala kami dito, sadyang ganyan siyang iyakin siya? Ganon din po. Paras Po lang siya. din. Pag nakakaalala po siyang umiyak kahit di siya pinakikialaman. Iiyak talaga. Sabi ko nga po, pag ibang nag-alaga nito at hindi nila alam yung totoong ugali, mabubugbog na lang to sa ano eh. Talagang ganun lang talaga si Abdul, ano? Opo. Na umiiyak na lang Pero siya. hindi naman po to dati ganito. Bakit Nung kaya naging naglaki-laki ganyan? na po siya, yan na, naging ano na, mayat maya na siyang iniiyak. Nung maliit pa siya hindi naman ganyan? Hindi po, ngayon lang siyang ano na pati. Na nakikipagtalo na. Nakikipagtalo na, marunong na. Grabe. Pag ayaw niya, Talagang napamahal na sa'yo Ate Isabel si Abdul, ano? pag ayaw niya, binabato niya yung binibigay sa kanya. Talagang napamahal na si, Ate Isabel, hindi ba masama na nagbubuhat ka na buntis ka? Ano naman din po, hirap din po at sakit naman na po kasi yung tiyan ko Dapat kasi pag buntis ka hindi ka nagbubuhat. No? Apo. So naiipit yung tiyan Kahit mo. nga po yung maglakad lang Siguro ako baka ng pwede malayo. nating ipakarga si Abdul sa iba na kapatid mo. Sino bang pwedeng Laga! tulungan niyo si ate niyo magkarga muna kay Abdul at buntis si ate niyo ay. Baka makasama sa baby niya. Buhatin niyo muna si Abdul at nagliligalig si Abdul. Buhatin niyo muna si Ito po yung mga kapatid ni Ate Ate Isabel. Makita natin yung mga buhok nila talagang kulot talaga. Curly hair talaga sila lahat. Ayan. Okay. Ate Isabel, may konting blessing ako sa inyo, no? At kung maipaabot mo sa mama ni na kamo may willing sana sa ating tumulong para makareceive tayo ng financial dun sa papa ni Abdul. Pero nasa iyo yung desisyon. Kung sakali makausap mo, i-open mo sa kanya na gano'n. Ha? Apo. Okay. At para mai-update natin doon kung willing siya na ibigay yung address, no? Para makatanggap si Abdul. Kasi nun yung dati po kasi niyang kwento sa akin, parang takot din po siya dun sa amo kasi niya. Okay, takot. Opo. Pero... Pinano na nga lang po siya, pinauwi na lang siya. Okay, ganun. Pero Ate Isabel, kapag sa Middle East kasi kapag embassy na po yung kumilos at alam nila yung batas, wala po silang magagawa doon, ano? Tatry ka na lang din pang sabihin. Okay, sige. Ate Isabel, halika dito. May dala ako sa inyong blessing dito. Yes. Tapos, para sa mga kapatid mo din, meron din dito. Grabe naman ito pagkatalo. Okay. Ito Ate Isabel, tingin ko parang mga juice yata to, no? Ikaw nang bahala mag-parte niyan sa mga mo, mga kapatid mo. Ayan, meron pa yung mga snacks. Okay. Yung bang dinadala namin sa inyo, kahit paano nakakatulong naman. Apo, nakakatulong naman po. Malaking tulong po sa kanila. Salamat. Naging snacks kasi nila tapos libangan. Salamat Ate Isabel. Ito, may dala kaming stick para sa mga bata. Tapos, marunong ka magluto ng sopas. Pagluto mo sila. Kung gusto niyo magmerienda, hot cake, marunong ka magluto. Okay, nilalagyan lang naman siguro ito ng itlog. Di ko alam kung ganun nga. Malutuan mo din sila. Tapos meron pa ditong juice. Kasi ang init ng panahon ngayon, may naiinom sila na no? Ito paano yan. Tapos ito yung gatas yata ito nung sa sopas, no? Tapos ito, bigas ito. Lagay mo dito. Ate Isabel, ano yung kinukwento mo po sa akin kanina? Si Bullet po kasi parang balik kilala na rin naman po siya nung tatay niya kasi nung pinanganak po siya binigyan na po yun ng picture niya nung paglabas niya Okay. Naanuhan na po yan. Nakita na ng papa niya. Opo, nakita. Tapos parang nabanggit mo sa akin, Ate Isabel, na baka papa pa nga niya nagpabigay ng pangalan. Opo, parang papa niya pa po yung nagbigay ng pangalan. Tapos, at sabi nga po pag malaki na at pwede na daw po siyang makuha. Pwedeng makuha. Opo, kukunin daw. Nagbitaw siya ng salita pala na ganun dati, ano?
Sadyang ano lang naman po yun, sinabi lang din po sa akin ng nanay. Kwento sa'yo ng nanay. Opo. Hindi may chance pala talaga na itong bata na matulungan ng tatay niya kung sakali. Tapos sabi mo kahit papaano naman pala nabigyan niyan si Abdul, no? Opo, nakapagpadala Nung po na ospital? Na ospital Opo, ba? na hospital po siya. Napadalhan po siya. Okay. Mabait din yung papa pala ni Abdul, no? Mabait po siguro kasi nakakahingi po siya dati doon. Oo, kasi hindi naman kung iba-iba yun ba't ko papadalan kung hindi naman niya tanggap, di ba? Ibig sabihin tanggap niya din kasi nagbibigay nga siya yan. Kasi hindi ko lang pa alam kung bakit tinigilan. natigil. Ano kaya? Pwedeng halimbawa nalaman ng pamilya niya doon, ano? Siguro po. Pwedeng ganun. Kaya naitigil na yung kay Abdul. Kasi dati po nung dito pa yung nanay niya, pag nagchat-chat daw po yung nanay niya kasi minsan nahingi po siya doon at nagigipit man po kami dito, wala kaming ibang mapagkunan. Minsan nasabi po doon yung nanay niya, nagsisin na lang daw po, pero di na sa kanya na-reply. Ibig sabihin baka nakita nga Baka pa nakita. Pero at least masaya ako, nalaman ko Ate Isabel na noon pala natulungan din si Abdul ng kanyang papa. Natulungan po siya. Nakakatuwa din. Kaso natigil lang po. Natigil lang talaga. Okay. Ate Isabel, sa ngayon sana pagpasensyahan nyo kung ano yung tulong na naiabot namin sa inyo, ha? At ito lang yung kumbaga nakakayanan pa namin sa ngayon, no? Pero sana ay tulungan nyo kami na mag-pray na sana marami pang blessing yung dumating sa atin para na sa ganun maibigay namin yung talagang pangangailangan nyo dito sa bahay nyo, no? Lalo na ngayon na malapit ka ng mga anak. Paano pala pag nanganak ka, sino mag-alaga ng mga kapatid mo? Ha? Hindi ko nga rin po alam. Ay, ganun. Wala naman po kasing ibang mag-aano dito ay. Wala ba kayo ditong kamag-anak man lang, Ate Isabel? Wala man din po. Mayroon man po, kaso malalayo din sila tapos may mga sarili din naman po. Sariling buhay na din talaga. Paano kaya ito mga kalingap, mga anak si Ate Isabel ang dami ng bata, ang liliit pa po. So sino yung mag-aalaga sa mga yun? Po, pati yun. Yung pa yung isang mahirap. Kailan ba yung kabuwanan mo? October. Nako, 2 buwan na lang. August na ngayon, September, October. So 2 months na lang. Halos wala na nga, 1 buwan na lang mahigit, no? Manganganak na sa Ate Isabel. Sana may mag-alalay sa inyo dito muna habang hindi ka pa nagre-recover ka ba? Pag nanganak ka, no? Yung mama mo ba hindi talaga pwedeng umuwi muna kahit pa panandalian? Pinapauwi ko nga po. Pinapauwi mo? Opo. Ano sabi? Wala naman po, di man po nasagot. Dati po kasi nung pinapauwi ko yun, hindi daw siya pwedeng umuwi at may mga binabayaran pa daw po siya. Kailangan maipaliwanag natin sa mga kamag-anak niyo, sa relatives niyo kung ano yung dinadanas ninyo ngayon, lalo na mga anak ha. Ang hirap. Ha? Malalayo talaga. Wala po kami dito. Kaya mo naman sa tingin mo pag nanganak ka? Awang ko lang po. Kakayanin po. Wala naman pong ibang mag-iintindi na kasi din. Magpapatulong na lang din po ako dun sa isa kong kapatid na babae. Siya na lang po siguro muna may iwan dito habang nasa Medicare pa. Pag labas ko po, tsaka na lang po ako mag-aano ulit. Grabe, kawawa naman si Ate Isabel. Lahat niya po ito pasan-pasan niya tong mga bata na to. Na dapat yung mama niya yung nag-a-assist sa mga bata na ito. At si Ate Isabel ay inaasikaso naman yung para sa sarili nilang pamilya. Hindi po at hindi ni Ate Isabel maasikaso at yung mga kapatid niya, siya nag-iintindi na dapat magulang nila. Kawawa naman. Kaya Isabel, magpakatatag ka lang. Ha? Okay. O, sa ngayon balitaan mo kami, ha? Sa susunod na punta namin kung ano sasabihin ng mama ni Abdul, ha? O, kami naman kung ano lang yung sa tingin namin may tutulong pa natin kay Abdul yun lang yung ginagawa namin, no? Okay. So, sabihin. Okay, sige. Salamat Ate Isabel, ha? Okay, kayo nang bahala muna. Sige. Mga kalingap, pupunta muna tayo dito. At ngayong araw po ito yung sadya natin dito kala Ate Isabel. Yun nga yung napag-usapan namin kanina na baka pwede nating matulungan si Abdul na makareceive ng financial sa kanyang ama
since siya ay anak, no? So hindi, yun lang yung sabi sa atin ng kaibigan natin sa embassy, na may chance na makatanggap si Abdul basta masabi sa kanila kung ano yung saan yung address, at may pakita dun sa tatay siguro si Abdul kung i-accept. Kung hindi siguro baka wala ding matanggap na financial, pero yun nga sabi, pwede sila magbakasakali na mapuntahan dun sa location at may pakita yung kanyang anak na si Abdul. So yun lang mga kalingap, supportan niyo Marcos TV channel, Commander ni Marcos. Comment down below kayo kung tama ba yung magiging yung ginagawa nating step para kay Abdul. So supportan niyo Commander ni Marcos TV channel at lahat ng bumubuo sa Team Kalingap. Supportan niyo po itong vlog na to, i-like niyo at i-share, mag-comment po kayo. God bless.